Kumusta kayong lahat? Makikita natin dito ang isang magandang babae na pilit idinidikit ang kanyang likuran sa isang lalaking konduktor. Isa itong pelikula na talaga namang napakaraming bakbakan ngunit kapupulutan pa rin natin ng aral. Kaya ano pang hinihintay nyo? Welcome to 11/11 Recap. Ito ay pinamagatang tayuan. Siya si Ella at Harold. Gumagawa sila ng milagro habang may nagpa-practice ng presentasyon sa teatro. Nang biglang nahuli sila sa akto ng girlfriend ni Harold. Nagalit ito at nag-back out. Iniwan naman ni Harold si Ella. Kaya't hinabol ito ni Ella at siya ay nakita ng lahat ng tao sa teatro na nagbobotones pa ng kanyang blusa. Sobra ang pagkapahiya dito ni Ella. Samantala kinabukasan ay pinagsasabihan ni Ella ang kanyang mga tao sa kanyang business na catering dahil ang babagal daw ng mga ito. Siya naman si Mags ang best friend ni Ella. Samantala tumawag si Mrs. Tan upang magpadagdag ng kuneho na props na gagamitin sa event. Hay nako, saan naman tayo maghahagilap ng kuneho ika ni Mags? Ako bahala sagot naman ni Ella dito. Kaya't may nakausap si Ella na nag-aalaga ng mga kuneho. Malagkit ang tingin ni Ella dito. At ganun din ang lalaki na may-ari ng mga kuneho. Samantala kinuwento ni Ella kay Mags na may itsura ang nakunan nila ng kuneho. Ang tanong, magaling bang kumuneho sambit ni Mags? Dumating na si Mrs. Tan. Ito ay natuwa sa presentation ni Mags at Ella kaya't binigyan sila nito ng bonus. Nag-celebrate silang dalawa at uminom. Habang nag-iinom ay pinag-usapan nila ang tungkol sa may-ari ng kuneho. At nung may tama na ng alak ay kinontak ni Ella ang lalaki na nag-deliver sa kanila ng kuneho. At nakakagulat na nagpakuneho dito si Ella agad-agad. Subalit kita sa mukha ni Ella na hindi siya masaya dito. Kinuha ni Ella ang noodles ni Mags dahil napagod ito. Kinuwento niya na hindi daw masarap kumuneho ang may-ari ng mga kuneho. Alam mo Ella subukan mo kaya sa mga public places ika ni Mags dito. Mas exciting at yung mga gumagawa nun sila talaga yung magagaling. Na-curious dito si Ella at napaisip. Kinabukasan nagising si Ella sa tawag sa phone ni Mags. Siya ay late na papasok ng trabaho. Coding ang kotse niya ngayon kaya no choice siya kundi ang mag-commute papasok sa trabaho. Sinisingil siya ng malaki ng taxi driver kaya't pinili na lang niya na mag-bus at makipagsiksikan. Dumating na ang bus papuntang Quiapo kung saan malapit ang kanilang shop ni Mags. Sobrang daming tao sa bus kaya nakipagsiksikan si Ella dito. Dito niya nakilala si Rico Salas, isang konduktor ng bus. Unang tingin pa lang ni Ella ay na-attract na agad siya sa konduktor. Malagkit ang tingin ni Ella dito. Hindi na umalis si Ella sa kanyang pwesto kung saan nakatayo ang konduktor. Tumalikod siya sa konduktor. Tinabihan niya ang konduktor at pilit niyang idinidikit ang kanyang likuran sa harapan ng konduktor. Dito ay sobrang nararamdaman ni Ella ang kakaibang pakiramdam habang katabi niya ang lalaking konduktor. Sa ganoong paraan pa lang ay nahanap na ni Ella ang ligaya na matagal na niyang hinahanap. Bumaba si Ella sa bus na may ngiti sa mga labi. Sobrang saya ni Ella sa kanyang naranasan. Samantala pagtapos ng trabaho at pag-uwi ni Ella sa bahay ay naiisip pa rin niya ang konduktor. Naiisip niya ang tungkol sa eksena sa bus habang katabi niya ito. Kaya't nagsarili ito sa kanyang kwarto. Inumpisahang niya na mag-imagine na nagtatalik silang dalawa. Kitang-kita ni Ella ang mukha ni Rico sa kanyang imahinasyon. Ini-imagine niya na niroromansa siya nito pa ibaba. Sobra talaga ang tama ni Ella sa konduktor. Samantala kinabukasan habang nag-aalmusal sa kusina ay napansin ni Mags na masaya si Ella. Kaya't ikunuwento ni Ella ang tungkol sa kanila ng konduktor kahapon sa bus. Binato ni Ella ang susi ng kanyang kotse kay Mags. Sinabi nito na sasakay ulit siya ng bus upang hanapin ang konduktor. At nakasakay na nga muli ng bus si Ella. Nakita niya ang isang konduktor. Subalit nalungkot siya dahil hindi si Rico ang kanyang nakita. Si Rico ay naka-assign sa ibang bus at iba din ang ruta nito. Samantala ito naman ang eksena sa bahay nila Rico. Umuwi itong pagod galing trabaho. Lagi na lang siyang binubungangaan ng kanyang asawa. Lagi na lang minamaliit si Rico nito. Lagi na lang kulang ang kinikita mo paano na pamilya natin. Pag-galit na sambit ng asawa ni Rico. Habang nagtatalo si Rico at ang asawa niyang si Bing ay dumating ang pinsan ni Rico na si Nigel. Si Nigel ay may dalang ulam at stuffed toy para sa anak ni Bing at Rico. Nagpasalamat naman dito si Rico. At umuwi na itong si Nigel. Samantala kinagabihan ay niyayaya ni Rico itong si Bing. Ayaw pumayag ni Bing. Subalit sa pagpupumilit ni Rico ay napapayag niya rin ito. Kinabukasan ay sumakay na naman ng bus si Ella. At sa wakas nakita niya muli si Rico. Kahapon pa kita hinahanap sambit ni Ella kay Rico. Nagulat dito si Rico at sinabing bakit naman. Basta gusto kita makita sagot ng dalaga.
Muli silang nagtabi malapit sa driver ng bus. Hindi na nag-aksaya ng oras si Ella. Dinakma na agad niya ang cucumber ni Rico. At dinakma din ni Rico ang pichi-pichi ni Ella. Abot langit ang ligayang nararamdaman ni Ella sa mga oras na yun. Bago pa makarating sa pupuntahan niya si Ella ay sobra nilang sinulit ang mga oras na magkatabi sa bus. Samantala pagbaba ng bus ni Rico ay inamoy niya ang kanyang kamay. Napangiti ito at agad niyang hinugasan. Pag-uwi ni Rico sa kanilang bahay ay may pasalubong itong chicharon sa kanyang mag-ina. Ito ay di ikinatuwa ni Bing. Ano ba yan? Hindi yan ang inaasahan naming pasalubong sayo. Kaya muli na namang silang nagtalo mag-asawa. Umalis ng bahay si Rico at pinili na lang mag-inam. Habang nag-iinam sa bus station si Rico ay pumunta dito si Ella. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Rico. Hinahanap ka, sagot ni Ella. Hinalikan agad ni Ella si Rico at dito na nag-umpisa ang kanilang bakbakang dalawa. Habang gumagawa si Rico at Ella ng milagro sa paradahan ng bus ay may narinig silang paparating kaya't inakyat ni Rico si Ella sa loob ng bus upang ipagpatuloy ang bakbakan. Sobra talaga ang saya ni Ella sa piling ni Rico. Samantala kinabukasan. Pagbaba ni Mags ay nakita niya si Ella na blooming habang naghuhugas ng plato. Masayang masaya si Ella dahil nadiligan ito kagabi ni Rico. Habang masaya silang dalawang magkaibigan ay nag-text si Rico kay Ella at gusto nitong makipagkita kay Ella. Pagdating ni Ella ay kinis niya sa pisngi si Rico. Nagalit ito at baka daw may makakita. Inamin dito ni Rico na meron siyang asawa kaya't gusto na niyang itigil ang ugnayan nila ni Ella. Lasing lang daw siya kaya nangyari ang bagay na yon kagabi. Okay lang naman sa akin kahit may asawa ka, sagot ni Ella. Basta alam natin kung hanggang saan lang tayo nito. Subalit buo na desisyon ni Rico at sinabing ayoko na talaga at lumabas na ito ng resto. Habang naglalakad si Rico sa isang overpass ay sinundan pa rin siya ni Ella. Paglapit ni Ella ay agad niyang hinalikan si Rico. At di na nakapagpigil si Rico kaya't muli na namang silang nagbakbakan sa hagdan ng overpass. Ayaw talagang pakawalan ni Ella si Rico kahit nalaman niyang may asawa na ito. Kaya naman tuloy ang kanilang ligaya kahit sa pampublikong lugar. Kinabukasan pag-uwi ni Ella galing trabaho ay dinatnan niya si Rico sa kanyang bahay. Masaya si Ella dito. Pinagluto pa ni Rico si Ella ng bulalo. Kay Rico lang niya naramdaman ang saya na hinahanap niya. Samantala nalaglag ang kanin sa hita ni Ella. Agad naman itong kinain ni Rico. At habang kinakain ni Rico ang kanin sa hita ni Ella ay naeliahan na naman ito. Samantala habang sila ay nasa loob ng kotse ay kinuha ni Ella ang kamay ni Rico at nilagay ito sa kanyang pichi-pichi. Hindi ito tinigilan ni Rico hanggat hindi nasasatisfy si Ella. Kaya't itinuloy nila ang bakbakan sa kwarto ni Ella. Pagkatapos nilang magbakbakan ay pinag-usapan nila kung hanggang saan lang ang kanilang limitasyon. Samantala habang nasa trabaho si Ella at Mags ay pinayuhan ni Mags si Ella. Maghinay-hinay ka lang dahil may asawa si Rico at baka sa bandang huli ikaw ang mapag-iwanan, ika ni Mags kay Ella. Huwag kang mag-alala Mags, alam ko ang ginagawa ko, sagot nito sa kanyang kaibigan. Kinagabihan ay pinuntahan ni Ella si Rico sa bus station na pinagtatrabahuhan nito. Natuwa si Rico dito. Pag-upo nila ay hinalikan ni Rico si Ella. Kaya ayon, nagbakbakan na naman sila sa loob ng talyer ng bus station. Sinulit nila ang mga oras at wala na silang pinipiling lugar. Pagkatapos nilang magbakbakan ay nakayakap pa rin si Ella kay Rico at sinabing ayaw kitang mawala sa piling ko. Ganun din ako, sagot ni Rico kay Ella. Samantala pag-uwi ni Rico kay Bing ay ito naman ang eksena. Galit na galit si Bing dahil nang utang pa siya ng pera kay Nigel upang bayaran ang bayarin sa school ng anak nila ni Rico. Wala kang silbi Rico, sigaw na sambit ni Bing kay Rico. Nag-away silang mag-asawa at binato ni Rico ang baso sa galit nito sa pangmamaliit sa kanya ni Bing. Nang biglang nag-text itong si Ella at gusto na namang makipagkita kay Rico. Nag-aantay si Ella sa kanilang tagpuan. Habang nasa biyahe naman si Rico papunta dito. Nang biglang nag-ring ang phone ni Rico. Tumatawag ang kanyang pinsan na si Nigel. Dinala ko si Bing sa ospital, ika nito. Kaya't hindi nakasipot si Rico kay Ella at nag-aantay ang dalaga sa wala sa kanilang tagpuan. Pag-uwi ni Rico ay nakita niya si Nigel. Umakyat si Rico at dito niya nalaman na buntis pala si Bing. Gusto itong ipalaglag ni Bing dahil dagdag pa daw ito sa kanilang problema sa buhay na siya namang ayaw ni Rico. Samantala pinuntahan ni Ella si Rico sa pinagtatrabahuhan nito. Wala dito si Rico at nalaman niya sa katrabaho nito na naka-leave si Rico dahil nga buntis ang asawa nito. Ito ay labis na ikinalungkot ni Ella. Kinagabihan ay nag-inom si Ella kasama ang kanyang best friend na si Mags. Malungkot ito dahil sa kanyang nalaman. Maya-maya pa. Nang malasing na si Ella ay meron siyang nakilalang lalaki. Pagtapos nilang mag-inom ni Mags ay nakipagbakbakan si Ella sa lalaki.
Subalit umayaw si Ella dito dahil hindi siya masaya sa ginagawa nito at si Rico pa rin ang hinahanap niya sa mga oras na yon. Kinabukasan sa bahay ni Ella ay biglang dumating si Rico. Nakipag-usap siya kay Ella upang formal nang makipaghiwalay kay Ella. Gusto na ni Rico na ayusin na ang kanyang buhay dahil nga sa buntis ang asawa nito. Kaya't sobra na lang talaga ang lungkot at panghihinayang na nararamdaman ni Ella sa nangyari sa kanilang dalawa. Malungkot na umalis si Rico. Habang nasa bus ay nag-text pa si Ella kay Rico na pag may pagkakataon ay pumunta ka sa bahay pag-usapan natin ito. Samantala umuwi na si Rico sa kanilang bahay. Dahan-dahan siyang umakyat. At laking gulat niya pagbukas niya ng pinto ay nahuli niyang nagbabakbakan si Nigel at si Bing. Sinuntok niya si Nigel. Agad naman siyang inuwat ni Bing at dito na inamin ni Bing na si Nigel talaga ang ama ng kanyang ipinagbubuntis. Umiiyak si Bing at inamin niya na mas mahal na niya si Nigel. Nakikipaghiwalay na ito kay Rico. Ayoko na ika ni Bing. Malungkot at galit na galit naman si Rico sa kanyang nalaman. Kaya't lumayas na ng bahay si Rico. Habang nasa bus ay hawak niya ang singsing nila ni Bing. Papunta si Rico sa pinagtatrabahuhan niya upang magpalipas ng gabi. Habang mag-isa ay naiisip naman niya si Ella at ang masasaya nilang mga oras na magkasama. Samantala ay umiiyak din itong si Ella kay Mags dahil palagi niya pa ring naiisip si Rico. Lahat ng bagay ay lagi niyang naaalala si Rico. Kaya't walang magawa itong si Mags kundi ang palakasin ang loob ni Ella. Marami pa diyang iba, payo ni Mags sa kanyang kaibigan. Samantala makalipas ang 4 na buwan. Habang naglalakad si Ella ay di inaasahang nakita niya si Harold ang kanyang ex-boyfriend noon. Nagkausap sila sandali at nagkapatawaran sa kanilang nakaraan. Mabilis lang ang kanilang naging kwentuhan at nagpaalam na sa isa't isa. Nang malapit na sa sasakyan si Ella ay naalala niyang coding nga pala siya at nag-commute lang papasok ng trabaho. Kaya't no choice siya kundi ang tumawag ng Grab. Walang malapit na Grab driver kahit 2 beses na siyang nag-attempt dito. Kaya natagalan siya sa waiting area. Laking gulat niya dahil dumating bigla si Rico. 4 na buwan akong nag-aantay na makita ka dito Ella, ika ni Rico. Nakikipagbalikan siya kay Ella. Subalit ayaw na ng dalaga dito. Nakikiusap siya kay Rico na sa pag-alis nilang dalawa at pagtalikod ay wala nang lilingon pabalik. Pumayag naman dito si Rico. Kaya't inumpisahan na nila ang maglakad na nakatalikod sa isa't isa. Subalit sabay pa rin silang humarap at di tumupid sa napagkasundoan. Dumaan ang bus. At ayun na nga hindi na nila napigilan ang kanilang mga sarili. Muli silang nagyakapan at naghalikan dahil mahal talaga nila ang isa't isa. Hanggang dito na lang ang ating kwento para sa araw na ito.